Hindi na po ako magsasalita. Sorry po. Sorry to say po, pero hindi pa ako focus doon. Di po tayo one-sided. That's why, keep quiet na lang ako. Si Kuya Jens, ano yun, reactor natin yan. Official reactor. Hello mga kalingap! Welcome back sa aking YouTube channel, This Kuya Jens. So kung bago ka lang sa aking YouTube channel, huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at click the bell button para like updated sa pag-upload ng video. At huwag po natin kalimutang suportahan ng butim Kalingap sa pangunguna ni Kuya Val Santos Matubang, Ate Edna Vlog at syempre Kalingap Rob. At pakisuportahan din po ang aming mga kasamahan sa butim Kalingap. Nandiyan po ang K-Boys, Kalingap Partner, Kalingap Reactor at lahat po ng charity vlogger sa buong Pilipinas at tumutulong sa mga kabayan natin ng lahat mahihirap. Suportahan po natin lahat, guys. So, ayun mga kalingap, kanina nga po, gumawa tayo ng reaction video patungkol po sa live ni Ate Yang May kagabi. Kaugnay po sa mga, sabihin na natin, concern matter na kinabibilangan po ng Jomcar 18 at ng Jomcar. At ngayon naman mga kalingap, ay pag-uusapan po natin o bibigyan natin ng reaction video at panonoorin ang naging live naman po ni Kalingap Jomar kagabi. Himay-himayin po natin mga kalingap yung bawat part. Susubukan ko po mga kalingap na i-interpret yung live ni Papa Joms para syempre hindi lang naman yung side ni Ate Yang ang marinig natin, kundi po yung side din po ni Papa Joms. At ayun nga, talagang halo-halo po yung mga comments ng tao. Ang dami pong mga iba't ibang komento sa comment section po. Merong mga maganda, merong mga hindi maganda, merong mga basta mahirap po talaga mga kalingap. So dito mga kalingap sa live nito ni Papa Joms kagabi ay himay-himayin po natin at susubukan po nating unawain, intindihin kung saan po nanggagaling. Intro pa lang po talagang halata na merong pinanghuhugutan at may laman ang bawat salita po ni Kalingap Jomar na dapat tayo ay pakinggan din natin mga kalingap. So tara, panoorin po muna natin mga kalingap at mamaya pag-usapan po natin in 5, 4, 3, 2. Sabi dito, sana wag na mag-spread ng issues. Please, maawa naman kayo sa Jomcar. Aware naman yan si Kuya Jom sa issues. Pero hintayin nyo na siya magsita on his own decision. Amazing, thank you po. Hindi na po ako magsasalita. Sorry po, wala po kayong expect sa akin na ano po. Actually, hindi ko na rin po inaano. Sorry po ha. Sorry to say po, pero hindi pa ako focus doon. Hindi pa ako focus sa kung anong issues po. Ano na lang po ang lahat. So ayun po mga kalingap, so narinig naman natin mismo galing kay Kalingap Jomar dyan sa video na yon na parang after po nung live niya kagabi ay wala na po siyang balak pang entertainin ang anumang mga bagay na mag-o-open ulit nung mga issue. Ano po, wala na po siyang balak magsalita ulit. So, I assume na yan na po yung huling live na pag-uusapan po or babanggitin po niya yung about sa issue na yan. Sabi nga niya, mag-move on na daw po. So, ibig sabihin mga kalingap, hindi na po magsasalita si Jomar sa social media regarding that. Kung sakali man may pag-asang maayos pero hindi na padadaanin sa social media, which is okay din naman. Mas okay po yun mga kalingap, na malalaman na lang natin one day when the time is right ay okay na din po ang lahat mga kalingap. Sana po, sabi ni Liv Octavio, sana po walang mag-manipulate sa dalawa. Sorry to say that. Opo, sabi ni Edita Escopete, tama Kalingap Jomar, wag na kayo magpaliwanag, pati si Bebe. No need. Actually po, ako po, no need na po. Pasensya na po sa mga naghihintay po sa akin ng paliwanag. Silence na lang po ako. Sorry po ha.
silence na lang po ako. Ayoko pong makapagbitaw ng kung ano po regarding sa issues. Focus na lang po ako sa kung anong kailangan po. Ayoko din naman po makasakit. Baka pag may mabitaw na akong salita, baka may makasakit ako. So, wag na lang po. Opo. Sa mga, alam ko po, meron po dyan na stress, pwede po kayong wag po muna manood sa akin or mag-social media break po muna kayo. Yun po, yun lang pong may ko po. Ako po sa ngayon, focus po ako sa anong mas kailangan. Ayoko po sa issue, sa totoo lang po. Kaya po, kung maano nyo po, kung mapapansin nyo po, hindi po ako masyado pong sa issue. Hindi na ako nagbabanggit sa issue. Opo. Focus ako sa charity. So ayun po mga kalingap, parang talagang the way na magsalita ni Papa Joms, the way niyang sabihin yung lahat mga kalingap, parang meron talagang pinanghuhugutan si Papa Joms. Pero ayun nga, mas pipiliin daw nilang manahimik na lang kaysa makasakit pa kapag nagsalita po sila or siya personally. So hindi pa natin masisigurado o masasabi na darating ang time na magsasalita sila Jomar about this issue or this matter. Siguro talagang focus lang po tayo muna sa pag-support sa Jomcar. Sigurado naman ako na magkakaroon palagi ng way para magkausap-usap ang lahat ng involved person dito. Kasi maghahati na ang buong supporters. Bakit pa maghahati? Okay lang naman po kung may iba po kayong supportahan po, wala naman pong wala pong pumipigil. Kaya yun. We understand. Keep quiet na lang po ako at basta, sorry na po ha. Kasi may sabihin man ako or sa wala, mapupuna at mapupuna po ako. Pag nagpaliwanag po ako, may mag-agree sa akin. Pag may magpaliwanag ako, may magdi-disagree sa akin. So wag na lang. Kesa naman po ayan yun. Just to sabi na lang po. PS, sabi dito, sino ba nagsabi dito? Sabi ni Rika Starax, people come and go. Ganun talaga ang buhay. That's okay. So yes po, Rika Starax. Actually po, yes, people come and go. Yung iba po dito, pwede ngayon andito kayo sa amin, sa akin, nanonood, nagsusupport. Pwede pong in time, mawala po kayo. I mean, hindi nyo na po supportahan. And that's totally okay sa akin. Ako po, personally, thank you very much po. Kasi somehow, nakasama ko kayo sa journey. Opo. Pero I do understand po na come and go lang ang tao. Lagi man po kaming grateful. It's just that basta. Ako mga kalingap, ang opinion ko dito sa nagsabi nun o parang mga nagsasabi na mahati daw ang suporta. Unang-una, hindi naman po kailangan, sa tingin ko at opinion ko lang ito mga kalingap. So comment down below kung ano naman po yung opinion ninyo about dito sa paghahati daw ng supporters. Pero in my opinion, unang-una, hindi po kailangang mahati ang mga supporters. Kasi kung talagang sinusuportahan po ninyo ang Jomcar, ay hindi po kailangang mauwi sa pagkahati-hati ng mga supporters. Pangalawa, ay hindi makakatulong na makasolve ng isang problema ang pagkakawatak-watak ng mga supporters. Mas lalo pa itong makakapagpahirap kapag nagkaroon ng mga kampihan, kapag nagkaroon ng division
sa mga suporta. So, as much as possible, kung talagang mahal nyo ang Jomcar, ay ano man ang mangyari, ito para sa akin ano man ang mangyari, hindi kailangang mauwi sa pagkahati-hati ng mga taga-suporta. Sabi natin, Mayan, okay lang mag-keep quiet, basta wag lang tayo one-sided. Tama ba ako? Ate Mayan, tamang-tama ka po. Hindi po tayo one-sided. That's why, keep quiet na lang ako. Hindi po ako one-sided. Chidora, salat po sa inyo. Pwede boy Peralta, salat po sa inyo. Thank you very much po. Leticia Villacorte. Hello Joms, ikain mo na lang yan. Mahal namin kayo ni Calabes. Shout out po sa Team Azur. Hello po sa Team Azur. Salamat din po pala nung nagbigay po sa akin ng ano po, sa Team Azur din. Ng damit. Guys, so wag na po tayo. Okay lang po ba? Iba na lang pag-usapan natin. So ito mga kalingap, ang pinaka part ng live ni Papa Joms na napansin ko na parang medyo naiinis na at medyo nagagalit na. Hindi ko alam kung nagagalit or naiinis lang si Papa Joms. Sa mga nagsasabing one-sided daw po si Papa Joms. So yun yung observation ko doon sa live niya. So may nagsabi na wag daw maging one-sided si Papa Joms. So base dun sa video na napanood natin, parang medyo naiinis na siya sa mga nagsasabing one-sided po siya. At parang sinabi rin ni Papa Joms na kaya raw ganyan yung reaction niya sa nangyayari dahil alam niya daw yung both side. So, mapaisip tayo nakaka-curious talaga kung ano yung kabilang side. So, siguro dapat malaman din natin yung kabilang side. Pero parang hindi natin alam kung sino ang dapat magsalita ng kabilang side. So, yung side naman kasi ng kabila, medyo nailabas na, yung kabilang side ang dapat mailabas bago tayo mag-conclude, bago tayo mag-analyze or magkaroon ng analysis sa nangyari. So sa ngayon, relax lang po tayong lahat. Wala munang parang negative comments. Observe muna tayo po mga kalingap. So tingin ko yun po yung the best. Obserbahan po muna natin. Makiramdam at obserbahan po natin yung mga nangyayari. So yun lamang po mga kalingap. Sa ngayon, abangan po natin ang masusunod na mangyayari kung sakali meron pa. At ayun, maraming po salamat sa inyong pakikinig. God bless and Jesus loves you. Bye-bye.